Magandang gabi. Ako po si Willie. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan ko na mismong ako ay hindi ko mapaniwalaan kung paano nangyari. Bakasyon sa school nang maisipan kong ipasyal sa isang amusement park ang dalawa kong anak na si Daphne at Drake. Reward nila ito sa magandang grades na ibinigay nila sa amin ng mama nila na nasa abroad. Bago kami pumunta doon ay nagpaalam muna kami kay Aida. Nung una ay ayaw niya sana kaming payagan dahil nag-aalala siya. Pero nakiusap ang mga bata at nangakong hindi sila sasakay sa mga delikadong rides. Ganon din ako na nangakong hindi ko sila pababayaan. Kaya pumayag na din ang mama nila. Tanghali nang makarating kami sa amusement park. Nang makakuha ng ticket ay excited na agad pumasok ang mga bata. Wala silang inaksayang sandali at agad na sumakay sa unang rides na nakita. Hindi ko sila sinamahan doon dahil mga kabayo lang naman yun na umiikot. Basta alam kong kailangan nila ng kasama ay sinasamahan ko sila. Pero sa halos lahat ng sinakyan nila ay nakabantay lang ako. Sa tingin ko kasi ay mas ligtas sila kung nakatutok lang ang tingin ko sa kanila kesa sa kung kasama din nila akong sasakay. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng mga anak ko. Halatang nag-e-enjoy sila kahit na nga wala ang mama nila. Masaya din naman ako pero nung mga oras na yon ay hindi ko alam kung bakit parang may nararamdaman akong kakaiba. At napansin ko din na mula pagpasok namin ay may nangyayaring kakatuwa na hindi ko na sana bibigyan ng pansin dahil baka nagkataon lang pero nagtataka talaga ako na sa bawat sakyan namin ay ipinagkakamali ng mga staff na 4 kami. Lagi silang may tinatawag na ma'am na kasama daw namin. Ganong 3 lang naman kami. Pauwi na sana kami noon nang humirit ng isa pang ride ang mga bata. Yun yung kinukulit nila sa akin. Pero ayokong pumayag dahil tingin ko ay hindi safe. Pero para ako matapos na at makauwi na kami ay napilitan na din ako. Nakapila na sila sa rides nang bigla akong matigilan sa nakita ko. May kasunod silang isang babaeng nakaputi na parang pamilyar sa akin kahit nakatalikod. Kasalukuyan ko itong tinititigan nang bigla itong humarap at napamulagat ako nang makita ko si Aida, ang asawa ko. Madilim ang muka at matalim ang tingin nito sa akin. Bigla akong nataranta. Paano napunta ang asawa ko doon? Gayong nasa Taiwan siya at naka-video ko lang namin siya bago kami pumunta doon. Napakurap-kurap ako at siniguro ko kung siya nga yun. Nang hindi nagbago ang tingin ko, ay dali-dali akong nakiraan sa mga taong nakapila para makalapit sa kanila. Pero nang makalapit ako at hawakan ko ang babaeng nasa likod ng mga anak ko, ay hindi naman pala siya yun. Kaya napahiya pa ako nang pagtinginan ako ng mga tao doon. Takang-taka naman ang mga anak ko nang hilahin ko sila at paalisin sa pila. Tapos ay inaya ko na agad silang umuwi. Habang nasa biyahe kami pa uwi ay hindi maalis sa isip ko ang nakita kong tila aparisyon ni Aida. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya nakita at bakit siya nagagalit. Dahil kaya sa ayaw niyang pasakayin ko sa rides na yun ng mga anak namin. Pagdating namin sa bahay ay 2 balita ang gumimbal sa akin. Una ay ang nangyaring aksidente sa ride sa amusement na dapat sana ay sasakyan ng mga anak ko kung saan marami ang nasaktan. Pero napigilan ko sila nang makita ko doon ang aparisyon ni Aida. Pangalawa, at mas higit na gumimbal sa amin, ay ang balitang namatay sa isang aksidente ang asawa ko ilang oras matapos naming makapag-video call. Halos mayanig ako sa 2 balitang yun. Noon nasagot ang tanong ko kung bakit iba ang pakiramdam ko sa pagpasok pa lang namin doon. Kung bakit inakala ng mga staff na may isa pa kaming kasama at kung bakit nagpakita si Aida. Kaya hindi natuloy ang pagsakay ng mga bata sa naaksidenteng rides.
Sinamahan pala talaga niya kami. Masakit at hindi ako makapaniwala na hanggang sa kabilang buhay ay nagawang protektahan at mailayo ni Aida sa kapahamakan ng mga anak namin. Pero ang sarili niya ay hindi niya nagawang mailigtas. Ako si Arjo. Kumusta po kayo mga kapasta? Isa akong masugid na tagapakinig sa channel na to. Sana ay mapansin din ng butihin nating narrator tong pinadala kong kwento. At syempre, sana ay magustuhan din ng mga kapasta. Nagtatrabaho po ako bilang janitor sa isang amusement park dito sa probinsya namin. Matagal-tagal na din ako doon mula pa nang magbukas yun. Madami na din akong iba't ibang karanasan sa trabaho ko doon. Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon, pag naaalala ko, kinikilabutan pa din ako. Ilang oras pa bago magbukas ang park, ay abala na kaming lahat sa paglilinis at pag-aayos doon. Halos natapos ko na yung buong area ko, maliban sa mini roller coaster na yon. Nawawala na naman kasi yung maintenance crew doon na napakapasaway at hindi ginagawa ng maayos ang trabaho. Gustuhin ko mang isumbong, kaso malakas siya sa manager. Baka ako pa yung maligwak. Nung makita ko, tinawag ko at sinabi kong i-check na yung sasakyan. Pero sabi niya ay natignan na niya at okay na daw. Pero alam na alam kong hindi pa siya pumupunta doon. Mainis man ako, wala akong magagawa, kaya naglinis na lang ako doon. Patapos na sana ako at nagwawalis na sa ilalim nang may biglang tumulong malapot na likido sa noo ko mula sa itaas. Nang salatin ko yun, ay nagulat ako nang makita kong dugo yun. Naalarmang sinalat ko agad ang ulo ko kung may sugat, pero wala naman. Napatingala ako at nakita kong sa isa sa mga bagon nanggagaling ang tumulong dugo. Napatakbo ko sa taas para tignan yun at tumambad sa akin ang dugong umaagos galing sa bagon. Maging ang ibang bagon ay meron din. Kinilabutan ako at agad nanlaki ang ulo ko. Sariwa ang dugo at napakalansa. Hindi ko alam saan galing at paanong biglang nagkaroon ng dugo doon. Samantalang wala naman yun ang winawalisan ko. Nagpanik ako at nagtawag ng mga kasama para ipakita yon. Pero nang bumalik kami, ay wala naman ni bahid ng dugong sinasabi ko. Kaya pinagtawanan lang nila ako. Lalo na ni David na siya nagmimintina ng makina ng rides na yon. Nagtatawang iniwan nila ako doon habang ako naman ay hindi makapaniwala. Wala sa loob na sinalat ko ulit ang noo ko at hinaplo sa mga bagon. Sigurado ako na sariwang dugo talaga ang nakita ko. Pero nasaan na? Bandang hapon. Tapos na ang duty ko kaya uuwi na ako. Bago tuluyang lumabas ay nilingon ko pa yung rides. Hindi talaga mawala sa isip ko yung nangyari nung umaga. Hindi ko alam kung ano ang dahilan pero nagdasal ako na sana ay wala namang masamang ibig sabihin yon. Hindi pa ako nakakalayo ng husto sa gate nang bigla akong makarinig ng malakas na kalabog. Kasunod ang sigawan at pagkakagulo ng mga tao. Napatakbo ako pabalik sa loob. Nagtakbuhan ang mga tao papunta sa iisang direksyon, sa mini roller coaster. Nanlaki ang mga matang napasunod ako sa mga tao at nasindak ako sa nakita ko. Bumagsak ang ilang bagon mula sa riles at madami ang duguan, kabilang na ang ilang mga bata. Sa sobrang pagka-shock ay hindi agad ako nakakilos. Nangangatal ang buong katawan ko. Nanlalamig din ako at nagbutil-butil ang pawis. Sabi ko na nga ba, at totoong sariwang dugo ang nakita ko at tumulo sa noo ko. Pero noon pa lang pala yun totoong aagos. Mula sa katawan ng mga dugo ang biktima. Hanggang ngayon
ay hindi pa din ako makapaniwala sa pangyayaring yon. At hindi ko talaga makakalimutan dahil hanggang ngayon ay doon pa din ako nagtatrabaho. Ako si Kokoy, mga kapasta. Palagi ako nakikinig ng mga horror stories dito. Bata pa lang kasi ako mahilig na ako sa mga kwentong kababalaghan. Pero nitong binata na ako lang, totoong naka-experience nun. At yun yung ikikwento ko sa inyo ngayon. Buwan ng January noon, nang magkaayaan kami ng mga kaklase ko na magpunta sa isang amusement park sa Pasay. Pagbukas pa lang noon nandoon na kami para siguradong masulit yung binayad namin. Pagdating nga namin doon hindi na kami nag-aksaya ng oras at pumila agad kami sa mga rides na nagustuhan namin. At syempre, dahil mahilig nga ako sa mga katatakutan, hindi ko pinalampas yung horror house na isa sa mga atraksyon doon. Pagpasok sa loob, nagbagal ako ng lakad kasi gusto kong i-enjoy yung mga nandoon sa loob na sobrang creepy talaga. Pero hindi ako sa mga monster, aswang, manananggal o halimaw na tatakot. Mas tumindig ang balahibo ko dun sa mga props at eksena na malapit sa katotohanan. Kagaya nung may kabaong dun, tapos may babaeng umiiyak. Yung may nakahigang babae sa kama tapos bigla siyang lulutang sa ere dahil sinasaniban pala. Meron pang lalaki sa loob ng rehas na nagbabasa ng libro. Si Gat Jose Rizal ata yun. Pero ang pinaka na-amaze ako yung mag-anak na parang lumang tao na nasa kubo tas kumakain sila sa sahig na kawayan habang may gasera. Yung tipong parang natural lang. Napatigil talaga ako dun. Wala naman silang movement o sounds na nakakatakot. Basta nakaupo lang sila. Parang pinapakita doon yung buhay noong unang panahon pa na simple lang. Mahirap, parang ganun. Yung itsura ng kubo at malamlam na liwanag yung parang nagbigay sa akin ng pakiramdam na ang lungkot-lungkot. At the same time, may kilabot din kasi ang creepy din ang itsura nila dahil para silang mga caveman na mahaba yung buhok at nakabahag lang. Kung tutuusin, ang simple lang Nilalampasan nga lang sila dahil wala namang dapat ikasigaw sa kanila. Pero hindi ko alam bakit sa lahat ng electronic creatures doon sa kanila tumayo ng husto yung mga balahibo ko. Hindi naman ako ganun katakot nung una kasi daan-daanan naman ako doon ng mga taong sumunod na pumasok sa amin. Yung mga kasama ko, hindi ko alam nung time na yon kung nakalabas na kasi hindi ko nga alam bakit hindi ako nakaalis-alis doon na parang may pumipigil sa akin. Finally nung nakarecover na ako, hahakbang na sana ako palayo nang mapansin kong parang umangat mula sa pagkakayuko yung ulo nung babae. Natigilan ako at medyo kinabahan. Tapos pagtingin ko naman dun sa lalaki, nagulat ako dahil nakaharap na yung mukha niya sa akin. At higit sa lahat, gumagalaw yung mata niya. Horror house yon at alam kong lahat ng creatures doon ay props lang at pinagagalaw lang ng electronics. Pero may kakaiba talaga sa mag-anak na yon. Malakas na yung kabog ng dibdib ko at totoo na yung takot ko dahil tayong-tayo na yung balahibo ko at nanlaki na din yung ulo ko. Kaya tumalikod na ako. Pero bago ako makahakbang, may humawak sa braso ko na malambot at sobrang lamig. Yung lambot na katulad ng hipo sa totoong balat ng tao at hindi gaya sa mga props doon na gawa yata sa fiber or parang paper mache. Pagtingin ko, yung lalaki pala. Nagsisisigaw ako ng malakas at nagpipipiglas sa takot. Noon nagsulputan yung mga bagong pasok sa horror house at nagtawanan sila sa sigaw ko na akala nila ay nagbibiro lang ako. Hihingi sana ako ng tulong na mabaklas yung kamay na nakahawak sa braso ko. Pero pagtingin ko dito, wala nang nakahawak. At wala na din yung mga tao, pati ang kubo.
Sa takot ko ay nakipag-unahan ako ng takbo sa mga batang nagkakatakutan palabas ng horror house na yon. Inabutan ko sa labas yung mga kasama ko at takang-taka sila sa itsura ko. Nung ikwento ko sa kanila at i-describe kung saan banda yung kubo ng mag-anak, lahat sila nagsabi na walang ganun doon. Katunayan, nag-video sila ng palihim at nag-picture pa sa mismong tabi nung sinasabi ko. Sabi naman ng isa, baka naman totoong tao talaga yun. May isa palang staff doon na nakakarinig sa pagtatalo namin at nakisabat. Sabi niya ay hindi sila gumagamit ng totoong tao doon. At yung sinasabi kong mag-anak sa kubo, totoo daw may ganun. Pero imposible daw na nakita ko yon dahil nandoon yon sa lumang horror house na kasama sa naabo nung masunog ang amusement park. Hindi ko na nagawang kumibo nun at halos natulala na lang sa narinig ko. Isang magandang gabi po sa inyo mga kapasta. Ako po si Kenji, isa sa mga masugid na taga-subaybay ng channel na to. Dati po akong nagtatrabaho sa isang amusement park at may karanasan ako doon na gusto ko sanang ibahagi sa inyo. Isa ako sa operator ng isang rides na kung tawagin ay Vikings. Araw-araw ay iba't ibang uri ng tao ang nakakasalamuha namin doon. Pero nung partikular na araw na yon, may nakisakay na hindi ko alam kung totoong tao. Unang set pa lang namin yon. Nung umaandar na yung rides, habang lahat ay halos mapatiran na ng litid sa kasisigaw at nagkakandangiwi na yung mga muka sa pinaghalong takot at tensyon, may isang nakaagaw ng pansin ko sa isa sa mga taong nakasakay doon. Isang babae na walang katinag-tinag at walang reaksyon. Kahit nagtataas baba yung rides, parang hindi siya apektado. Hindi ko na sana papansinin dahil baka sanay na siya doon. Pero hindi ko maiwasang hindi tignan dahil mapapaisip ka talaga kung bakit sa dami ng mga taong sumasakay doon na makikita mo talaga yung mga grabing reaksyon nila na halos naghi-hysterical na. Bukod tanging siya lang, yung parang poker face. Alam niyo yun? Yung wala talaga, as in formal lang yung mukha niya na hindi man lang umiti. Hanggang sa natapos na yung ride at nagbababaan na yung mga tao, inabangan ko talaga yung babae para makita ko ng malapitan kasi curious nga ako. Pero dumaan na sa harap ko yung mga kasama niya. Hindi ko siya nakita. Nagtatawanan at nagkakantsawan pa nga yung mga kasama niya pero hanggang sa makalayo sila doon, wala talaga yung babae. Inisip ko na lang na baka hindi naman nila kasama yon at nakatabi lang. Pero saan nga napunta? Bakit hindi ko nakitang dumaan sa exit? Ipinagkibit balikat ko na lang yon kahit medyo weird talaga yung pakiramdam ko doon. Last set na ng paandar namin. Pero yung isang kasama ko na yung nasa controller at nakaalalay na lang ako sa gilid. Nang magsimula ng umandar nagsimula na ding magtilian yung mga nakasakay. May tili na natatakot talaga. May tili na alam mong nagloloko lang dahil ng aasar o natutuwa. Gaya nga nung isang bakla na hindi pa nga halos tumataas tili na ng tili. Kaya naaaliw ako. Pero bigla akong napamulagat nang mapatingin ako sa katabi niya. Yung babaeng walang reaksyon. Nakasakay siya ulit doon. Mag-isa lang siguro talaga siyang sumasakay doon dahil hindi naman yun ang mga katabi niya kanina at mukhang hindi rin siya kasama ng isang grupo ng mga bakla. Hindi na naalis ang tingin ko sa kanya. Gaya nung una, ay wala talaga siyang reaksyon. Naiiling at napapangiti na lang ako. Ang tindika ako ng self-control niya at tolerance sa lula. Samantalang yung mga katabi niya, halos nag-hysterical na sa pinaghalong saya at takot. Yung katabi nga niyang bakla winawasiwas pa yung kamay sa ere. Pero biglang nanlaki yung mata ko nang makita ko sa pagwasiwas ng bakla ng kamay niya papunta sa gawin ng babae. Ay naglagos lang yun nung tumama sa mukha nito.
Napatayo ako at tinitigan kong mabuti. Parang hindi aware yung bakla na natamaan niya sa mukha yung katabi niya. At noon ko napansin na parang hindi nga sila aware na may katabi pa sila. At yung babae, parang wala lang ding pakialam na natamaan siya sa mukha ng kamay ng bakla. Doon na ako kinalabutan at nagsimulang tayuan ng balahibo. Parang hindi nga yata tao yung nakasakay na yon. Ano pala siya kung ganun? Nung pababa na sila, wala na akong pakialam sa ibang pasahero. Hindi ko siya inaalisan ng tingin at hindi ako kumukurap hanggang sa palapit na siya sa exit kung saan sadya kong iniharang yung katawan ko. Sa isip ko, buong tapang kong nasabi na magkakaalaman kami kung tao ba siya o multo. Pero nawala ang tapang ko at pinanlamigan ako ng buong katawan nang sa kabila ng pagharang ko sa kanya ay walang anuman na naglagos lang siya sa katawan ko. Natulala at napanganga ako. May ilang sandaling hindi ako nakagalaw sa pagkabigla. Kinalabit na lang ako ng mga baklang hindi makadaan dahil nakaharang pala ako sa exit. Kaya pala walang takot at reaksyon yung babae na yon. Iisa na lang palang multo na nakikisakay sa rides namin. Kumusta po sa lahat ng taga-subaybay ng channel na to? Ako nga pala si Von. Matagal na din ako nakikinig sa mga horror stories dito. At sa kakapakinig ko nga, kaya na-inspire akong ipadala din yung na-experience ko. Hindi ko kasi makalimutan yun. At hanggang ngayon, hindi ko akalain na nakasaksi ako ng ganoong pangyayari. Buwan ng April yun. May ilang taon na din ang nakakaraan. Binigyan ako noon ng ate ko ng complimentary tickets sa isang amusement park kung saan siya nagtatrabaho. Good for 4 packs yun. Kaya inaya ko agad ang barkada at kaklase ko. Pagdating namin doon, naglibot nga agad kami at sumakay sa halos lahat ng rides doon. Tapos pumasok din kami sa horror house. Siyempre takutan at tilian habang nasa loob. Malapit na kami sa labas ng parang tunnel ng horror house nang mapasigaw ako ng malakas. Nagtawanan ng mga kasama ko. Akala kasi nila nagbibiro pa ako. Pero totoo talaga yung takot at sigaw ko dahil nakita ko na walang ulo yung lalaking nauuna sa amin paglabas. Sinabi ko sa kanila yon pero nagtawanan lang sila at sinabing nakita din nila yon sa loob. Pero hindi yung props ang sinasabi ko, kundi totoong tao. Nawala na ako sa kondisyon matapos yon. Sino ba naman kasing magagawa pang magsaya kung may nakita kang totoong nakakatakot? Hindi nga mawala-wala yung pananayo ng balahibo ko nun eh. Kumakain na kami nun sa food park nang bigla akong nakita ulit yung lalaki. Alam na alam ko yung suot niya at natandaan ko din yung kasama niyang babae. Tinuro ko yun sa mga kasama ko pero ayaw nilang maniwala dahil may ulo naman daw ito. Namutla ako at hindi ko magawang tumingin doon sa lalaki. Gusto ko na talagang umuwi pero ayaw pa ng mga kasama ko dahil hindi pa daw kami nakakasakay sa Ferris wheel. Sa bawat daan kasi namin doon ay laging mahaba ang pila. Pero nung time na yon ay medyo maigsi na ang pila. Kaya napilitan na din ako kahit sa totoo lang ay hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Habang nakapila kami ay hindi talaga mawala sa isip ko yung lalaking nakita ko na walang ulo. Ayaw nga akong tigilan ng pambubuska ng mga barkada ko. Bakit daw ba masyado akong apektado? Hindi ko rin naman alam kung bakit. Sige pa din sila sa pangangantsaw noon nang walang ano-ano eh. May biglang bumagsak sa harap namin na nahaharangan lang ng railings. Tao yung bumagsak. Isang lalaki na tumalon daw mula sa Ferris wheel na kasalukuyang umaandar sa taas. Nagsigawan at nagkagulo na yung mga tao at agad naglapitan sa lalaking duguang nakahandusay sa simento.
Iyon yung lalaking nakita ko na walang ulo. Tulalang nagkatinginan ng mga kasama ko na hindi na nagawang umimik. Habang ako naman ay nanginginig ang buong katawan sa sobrang kilabot na gumapang sa akin. Hanggang sa naialis na ang bangkay ng lalaking tumalon doon at hanggang sa makalabas na din kami ng amusement park ay wala nang nagawang magsalita. Lahat kami ay parang naputulan ng dila at hindi makapaniwala sa nasaksihan naming yon.